Ang mga black people ay isa sa pinakamalaking pangkat etniko sa mundo, ay may mayaman na kasaysayan kahit na ito'y naaayon sa banal na kasulatan. Sa kakaibang paraan, ang Biblia ay nagsasalaysay tungkol sa pinagmulan ng mga African, kasama ang kanilang mga hari at reyna ng melanin. Sa video na ito, makakatuklas ka ng mga nakakatuwang katotohanan tungkol sa mga ninuno ng mga itim at African. Ayon sa banal na kasulatan, ang lahat ng tao ngayon ay mga inapo ng tatlong anak ni Noah, si Shem, si Ham at Japhet. Ito rin ay may kinalaman sa mga black people at iba pang pangkat etniko na may maitim na balat na nagmula kay Ham, isa sa mga anak ni Noah. Si Ham ay kapatid ni Shem at Japheth na kumakatawan sa mga Semitic na tao, Arabo, Hudyo, Syriano at iba pa. At ang mga Japhetic na tao, Europeo at Asyano. Ang tawag na Hamites ay orihinal na tumutukoy sa mga taong nagmula kay Ham o Shem, isa sa mga anak ni Noah ayon sa Biblia. Pagkatapos ng baha, si Noah at ang kanyang tatlong anak ay pinagtuunan ng tungkulin na ipagpatuloy ang lahi ni Adam, at may 8 tao lamang, si Noah at ang kanyang asawa, ang kanilang 3 anak at ang kanilang 3 manugang, na kinakailangang magumpisa ng panibagong sangkatauhan. Si Ham, anak ni Noah, ay kinikilala bilang ninuno ng mga African at black people sa Biblia. Ang kanyang pangalan ay laging iniuugma sa Africa, at ang aklat ng mga awit ay naglalagay sa kanya bilang ninuno ng mga sinaunang Ehipto. Kakaiba ang pagsasaalang-alang na noong unang panahon, ang rabbinical traditions, sinaunang kwento ng mga Hudyo, at iba pang sinaunang tradisyon ay laging nagtutukoy kay Ham bilang ninuno ng mga African. Gayon din, lahat ng interpretasyon ng mga anak ni Ham ay nagtuturo sa mga bansa at rehiyon ng Africa, kasama na ang mga African. Ang pangalang Ham mismo sa Hebreo, Aramaic at iba pang sinaunang wika ay nangangahulugang sunog o maitim na tumutukoy sa kulay ng balat ng kanyang mga inapo. Sa Genesis 10, sa pagitan ng mga talata 6 at 14, maaari mong mahanap ang karagdagang impormasyon tungkol sa lahi ni Ham na kilala rin bilang mga Hamite. Kabilang sa mga inapo ni Ham si Cush, ang ama ng maraming African, at si Mizraim, ang ama ng mga sinaunang Ehipto. Ang mga Arabo, Hudyo, Syriano, at iba pang mga tao ay madalas na tinatawag ang Ehipto bilang Mizraim. Ang iba pang mga anak ni Ham ay sina Put o Phut at Kanaan, ang ama ng mga Canaanite, hindi ng mga African. Ang mga inapo ni Cush ay kinabibilangan sina Havilah, Sabta, Raama, Sheba at Nimrod. Si Nimrod, ang mapanghimagsik na anak ni Cush, ay itinuturing na ang pinagmulan ng mga tao ng Sumeria at konektado sa pagtatatag ng mga lungsod tulad ng Babel. Si Mizraim, ang anak ni Ham, ay nagbunga ng maraming bansa at mga tao, kabilang ang mga tao ng Ethiopia. Ang lahat ng Ethiopian ay itinuturing na mga inapo ni Cush, at ang mga tao ng Nubia, kilala noong unang panahon bilang ang kaharian ng Cush, ay mula rin kay Cush. Ang tawag na Cush ay madalas na iniuugma sa Ethiopia, Sudan at Africa sa Biblia, at ang literal na kahulugan nito ay Ethiopia o maitim. Si Mizraim, ang anak ni Ham, ay itinuturing na ninuno ng mga sinaunang Ehipto at maraming mga North African, kabilang ang mga Berber at ang maitim na Tuareg. Ang mga Semitic na tao, tulad ng Aramean, Arabo at Israelita, ay tumutukoy sa Ehipto bilang Mizraim sa mga wika tulad ng Aramaic, Arabic at Hebrew. Sa Awit Kapitulo 78, versikulo 51, binanggit na kinuha ng Diyos ang lahat ng panganay sa Ehipto, ang mga bunga ng kabataan sa mga tolda ni Ham. Bukod kay Mizraim, mayroon ding anak si Ham na tinatawag na Put o Phut, itinuturing na ama ng mga maitim na Libyano sa Libya at marami pang ibang African. Ngayon tungkol sa kilalang sumpa sa mga inapo ni Ham, si Kanaan. Maraming tao noong unang panahon ang nagkakamali sa interpretasyon ng sumpa ni Ham o Kanaan na iniuulat sa Genesis Kapitulo 9. Ang teksto ay nagsasaad na matapos mabingi si Noah, hindi tinulungan ni Ham ang kanyang ama, kundi sa halip ay iniulat sa kanyang mga kapatid na siya ay hubad at lasing,
tila'y nag-aasalang gago. Mayroong maraming interpretasyon ng teksto na ito, pero hindi iyon ang focus ng video na ito. Inilatag ni Noah ang isang sumpa sa isa sa mga anak ni Ham, partikular kay Canaan, pagkatapos ng pangyayaring iyon. Mahalaga na klaruhin na ang interpretasyon ng teksto ng Biblia na parang ang mga Afrikanang sumpa ay isang malupit na kamalian at maling interpretasyon. Ang sumpa ay ibinagsak kay Canaan, ang ninuno ng mga Canaanite na naninirahan sa gitnang silangan, hindi sa mga African. Ang tatlong iba pang anak ni Ham, sina Cush, Mizraim at Put, ay orihinal na mula sa mga African. Mahalaga na bigyang diin na ang mga black people ay hindi sumpa, kundi si Canaan, ang ama ng mga Canaanite, ang tumanggap ng sumpa ni Noah. Mahalaga ring klaruhin na ang interpretasyon ng teksto ng Biblia na parang ang mga African ang sumpa ay isang malupit na kamalian at maling interpretasyon. Ang sumpa ay ibinagsak kay Canaan, ang ninuno ng mga Canaanite na naninirahan sa gitnang silangan, hindi sa mga African. Karapat-dapat bang banggitin na si Ham, ang ninuno ng lahat ng mga African at South Indian, ay namuhay ng napakahabang buhay. Dahil siya ay isinilang bago ang baha, siya ay nakatanggap ng mas mahabang buhay at nakakita pa ng ika-5 at ika-6 na henerasyon ng kanyang pamilya at lahi. Bagaman hindi tiyak kung saan matatagpuan ang libingan ni Ham, may mga teorya na nagmumula sa rehiyon ng Ethiopia, Nubia o kahit sa Mesopotamia sa gitna ng mga Sumerian. Ngunit marami ang sumasang-ayon na ang libingan ni Ham ay nasa Africa, lalong partikular sa Sudan o Ethiopia. Mayroon ding nagsasabi na maaaring ito'y nasa Egypt, nagdadagdag ng misteryo sa bansa. Ang aklat ng Jubilees ay nagbibigay ng mas maraming impormasyon tungkol sa matandang edad ni Ham at sa mga pangyayari. Nakasangkot ang pamilya ni Noah at ang tatlong lahi, si Ham, si Shem at Japheth. Ayon sa sinaunang manuskrito ng Hudyo na pinaniniwala ang totoo noong panahon ni Kristo at kahit bago pa, iniulat nito na lubos na hindi pabor si Ham sa pinakabatang anak na si Canaan na manirahan sa lupain ni Shem, na kilala ngayon bilang Israel. Si Ham kasama ang kanyang iba pang mga anak na sina Cush at Mizraim ay nagpahayag ng hindi pagsang-ayon sa desisyon ni Canaan na manirahan sa lupain ni Shem. Naniniwala silang ang mga lupaing African ay nakalaan para sa mga inapo ni Ham. Gayunpaman, hindi sumunod si Canaan at patuloy na nanirahan sa lupaing iyon. Hindi pinapansin ang kagustuhan ng kanyang ama at mga kapatid na si Mizraim at Cush. Iniulat din ng aklat ng Jubilees na si Ham ang nagtatag ng unang lungsod at unang lalawigan pagkatapos ng baha at pinangalan ng lungsod sa kanyang minamahal na asawa, si Nael Tamauk. Manalangin tayo para sa kapayapaan. In a world filled with chaos and uncertainty, we come before you seeking peace. We acknowledge that true peace comes from you alone. Grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. We pray for peace in our hearts that amidst the challenges of life, we may find solace in your love and grace. May your peace guard our minds and emotions, bringing calmness in the midst of storms. We lift up those who are experiencing conflict and strife. Be present in places torn by war, violence, and injustice. Touch the hearts of leaders and individuals who have the power to make a difference. Inspire them to seek peaceful resolutions and work towards unity and understanding. Lord, let your peace extend beyond borders and cultures. Help us to embrace diversity and celebrate the beauty of your creation. Break down the walls that divide us and teach us to love one another as you have loved us. We pray for families and communities that they may experience harmony and unity. Heal relationships that are broken and restore what has been lost. May forgiveness and reconciliation prevail. In times of personal turmoil, grant us the assurance that you are our refuge and strength, a present help in times of trouble. May your peace reign in our hearts and minds, and may it overflow to those around us. We also pray for the peace of the world. Guide leaders and nations towards cooperation and understanding. May justice and compassion be the foundation upon which societies are built. Lord,
we entrust our prayers for peace into your loving hands, knowing that you are the Prince of Peace. May your peace, which surpasses all understanding, guard our hearts and minds in Christ Jesus. In your holy and precious name, we pray. Amen.